Katulong na nakitang katabi matulog ang amo, kinaladkad at pinalayas. Asawa pala siya at buntis pa. Paano ito nangyari? Maayos pa kaya ang kanilang pamilya? Anong ginawa niyo? Bakit magkatabi kayong natulog? Aba, at wala pang damit tong katulong natin? Galit na sigaw nga ni Doña Estela. Ilang oras na kasi niyang ipinagigising nga ang anak pero hindi ito sumasagot. Pupunta kasi sila sa binyag ng araw na yon. Kinuhang ninong nga si Arthur ng kanyang pinsan. Mayabang si Doña Estela at ayaw nga nitong mapahiya sa mga kamag-anak nila, kaya naman ang hindi sumasagot si Arthur ay ipinakuha na nga niya sa katulong ang susi ng kwarto nito. Wala namang nagawa ang kasambahay. Dati na silang kinagalitan ni Arthur sa pagpapabukas nga ng kanyang pinto pero mapilit ang ina nito. Nang makuha ang susi, ay agad binuksan ng matanda ang pinto at laking gulat niya nang makita ang anak na may katabing babae sa kama. Tulog na tulog nga ang dalawa. Sus Mariosep, bakit katabi mo yung katulong natin? Muling pasigaw nga na tanong nga ni Doña Estela. Paglapit ng matanda, ay halos atakihin nga siya sa puso sa kanyang nakita. Katabi ng kanyang natutulog na anak, ang isa pa nga nilang kasambahay, si Pia. Nag-hysterical na nga ang matanda, hinila niya sa buhok ang dalagang tulog na tulog habang nakayakap pa nga kay Arthur. Malandi kang babae ka? Ambisyosa ka? Pasigaw na sabi nga ng matanda at nagising nga si Pia at Arthur. Mama, wag mo siyang saktan. Naalimpungatan nga na sabi ni Arthur nang magising nga. Nahila-hila na nga ng kanyang ina ang buhok ni Pia. Bakit katabi mong matulog ang katulong natin? Galit na galit ang mama ni Arthur. Mama, kumalma ka naman muna please. Pakiusap nga ni Arthur. Imbes na kumalma ang mama ni Arthur, ay kinaladkad niya palabas ng kwarto at pababa ng sala si Pia. Umiiyak lamang si Pia pero hindi nga niya makuhang ipagtanggol ang sarili niya. Hiyang-hiya siya dahil kumot lamang ang nakabalot sa hubad na katawan nga nito. Naglabasan din sa sala ang iba pang mga kasambahay, pati na rin ang iba nilang empleyado, kusinero, hardinero at drivers, ni hindi makatingin nga si Pia sa mga kasamahan niya. Nakaramdam din siya ng galit dahil tila hindi siya maipaglaban ni Arthur. Sa laki ng katawan ni Arthur, ni hindi nito napigilan ng ina nito nang kalad ka rin siya. Lumayas kang ambisyosa kang babae ka. Siguro ay ginayuma mo ang anak ko ano? Hindi naman yan magkakagusto sa tulad mong katulong lamang. Muling pang-aalipusta nga ni Doña Estela. Mama, may dapat kang malaman. Kabadong sabi nga ni Arthur. Anong kailangan kong malaman, Aber? Paano may papaliwanag na katabi mo ang babaeng to, ha? Sa kama pa? Hindi ka ba namin pinalaki ng may values? Pinalaki ka naming naniniwala na sagrado ang kasal. Bakit may nangyari sa inyo ng babaeng to? Sumabat pa nga si Doña Estela. Mama, asawa ko na si Pia. 1 taon na po kaming kasal. Pagtatapat nga ni Arthur. Halos himatayin si Doña Estela sa kanyang narinig. Ano? Pinakasalan mo ang hampaslupang babae na ito? Nawala ka na sa tamang pag-iisip mo, iho. Mahal ko po si Pia, Mama. Wala hong masama kung magkasama kaming matulog sa kama dahil kasal na kami. Paliwanag naman ni Arthur. Hindi. Hindi ko matatanggap sa pamilya natin ang babaeng to. 1 katulong lamang ang napangasawa mo? Para mo nang sinayang ang lahat ng hirap namin sa'yo, Arthur. Mama, wala ka nang magagawa. Kasal na kami. Tanggapin niyo na lamang po. Pakiusap nga ni Arthur. Anong wala? May annulment naman, anak. Kukuha tayo ng magagaling na mga abogado para sa mag-a-annul sa inyong kasal sa lalong madaling panahon. No, Ma. Hindi ko hihiwalayan si Pia. Mahal ko siya. Totoong sabi nga ni Arthur. Ganun ba? Pues, mamili ka. Kami ng pamilya mo si Pia. Tanong na nga ni Doña Estela na tila nagbabanta pa nga. Sagot naman ni Arthur. Ma, huwag naman hong ganyan. Mahal ko kayo. Importante ang pamilya natin pero asawa ko na si Pia at mahal ko siya.
Pumili ka nga. At kapag pinili mo ang babaeng to ay hindi mo na rin kami makikita. Kapag pinili mo ang basurang babae na yan, ay wala kang makukuha kahit isang kusing sa yaman ng ating pamilya. Pati ang mga negosyo na pinatatakbo mo ay babawiin namin, mga kotse, pera, bahay at mga alahas. Lahat ng mga yan ay galing sa amin, kaya't wala kang makukuha kahit ano kapag pinili mong babaeng yan. Galit na banta pa nga ni Doña Estela. Natigilan si Arthur. Simula pagkabata ay nabuhay nga siya sa karangyaan at hindi niya kayang maghirap. Takot siyang mawala ang lahat ng mayroon siya. Nagkatitigan sila Pia. Nakaramdam ng takot si Pia. Ito talaga ang kinatatakutan niya. Ang dumating ang panahon na hindi siya kakayaning ipaglaban ni Arthur. I'm sorry, Pia. Halos pabulong pa nga nasabi ni Arthur. Naintindihan naman agad ni Pia ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Mahigpit ang hawak niya sa kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Maingat siyang naglakad patungo sa kanilang maid's quarters. Nakayuko siya at hiyang-hiya sa mga kasamahan niyang nakasaksi kung paano siya iniwan sa ere ni Arthur. Pero ang hindi niya alam, may mas malalim pa pala na dahilan si Arthur. Nang makarating nga sa kanilang kwarto ay dali-daling nagbihis si Pia. Habang umiiyak ay iniimpake na nga niya ang kanyang mga gamit. Hindi niya napansin na pumasok din pala sa kwarto ang masungit na kasambahay na madalas siyang pinag-iinitan. Ayan kasi, masyadong ambisyosa, ang taas ng lipad, ang lakas tuloy ng lagapak. Pasaring nga ni Myrna, ang bully na kasambahay. Huwag ka mag-alala, Myrna, aalis na ako no, alam kong matagal mo na tong hinihintay. Sabi nga ni Pia at nagmadali na nga itong umalis. Nang makalabas nga siya ng gate, ay tumunog nga ang kanyang cellphone. Isa itong text message galing kay Arthur. Dali-dali niyang binasa ang mensahe. Patawarin mo ako sa nangyari kanina. Hindi titigil si mama kung hindi ko yun ginawa. Hintayin mo lamang ang tawag ko. Gagawa ako ng paraan na maayos to. Hindi kita pababayaan, pangako yan. Sabi nga sa mensahe. Asahan ko yan, mahal ko. Sagot naman ni Pia sa mensahe ng kanyang asawa. Naging panatag si Pia. Inisip niyang malalampasan din nila ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Dahil wala namang kamag-anak si Pia sa Maynila, ay agad siyang naghanap ng mauupahan. May nakukuha naman siyang isang maliit na kwarto. Gamit ang kaunti niyang ipon ay nagbayad nga siya para sa kwarto. Walang gamit ang kwartong yun maliban sa isang papag na wala man lamang foam. Ginamit na lamang niyang una ng kanyang bag. Panandalian lang naman to, titiisin ko na lang muna. Bulong nga ni Pia sa kanyang sarili. Nagdaan ang mga araw, hindi pa rin siya tinatawagan ni Arthur. Hindi rin niya matawagan ng cellphone nito. Sinubukan niyang hanapin ang mga social media accounts nito pero wala na lahat. Kinabahan na nga si Pia. Naglakas loob nga siyang pumunta sa bahay nila Arthur. Pagamat natatakot nga, ay naglakas loob nga ito. Katatapos lang kasi niyang mag-pregnancy test at nalaman nga niyang buntis siya. Kailangan itong malaman ni Arthur. Sa lalong madaling panahon, kailangan ipaglaban niya ang karapatan ng magiging anak niya, lalo't kasal naman sila. Nang makarating nga sa bahay nila Arthur, ay agad nag-doorbell si Pia. Natatakot si Pia na masabunutan nga at makaladkad muli, pero wala siyang magagawa. Buntis siya at legal na asawa siya. Laking gulat niya nang hindi nga niya makilala ang kasambahay na nagbukas ng gate. Magandang araw ho, nandyan po ba si Arthur? Tanong nga ni Pia. Wala hong Arthur na nakatira dito. Sagot naman ng kasambahay. Ha? Paano pang wala? Bahay nila to ah. Pagtataka naman ni Pia. Baka sila ang dating may-ari ng bahay. Kabibili lang kasi ng amo namin ng bahay na to eh. Paliwanag naman ng kasambahay. Ganun ba? Kilala mo ba ang dating may-ari ng bahay? Pagbabaka sakali nga ni Pia. Hindi basta ang narinig ko lang. Ibinenta ang bahay na to dahil pupunta daw ng Amerika ang pamilya nila. Mura nga lang daw itong ibinenta kasi nagmamadali daw ang dating may-ari. Paliwanag pa nga ng kasambahay. Ganun ba? Sige, salamat
Tila ba umikot na nga ng mabilis ang paligid ni Pia dahil sa kanyang narinig. Naniwala at nagtiwala siya sa kanyang asawa. Bakit siya nito iniwan sa ere? Paano na ang kanyang ipinagbubuntis? Ni hindi man lamang nalaman ni Arthur na magiging tatay na nga siya. Umuwing luhaan si Pia. Kaya siguro pati mga social media accounts ni Arthur, wala na. Baka talagang pinlano nito ang pagtakas. Baka sinabi lamang nito na babalikan siya para hindi na nga siya makahadlang pa sa planong paglipad papunta sa Amerika ng buo nilang pamilya. Dahil wala namang pamilya sa Maynila, ay napilitan ngang umuwi na nga lamang sa Mindoro si Pia. Uli lang lubos na nga si Pia, mayroon nga siyang tiyahin sa Mindoro na maaari nga niyang mahinga ng tulong. Sa Mindoro din nakatira ang kaibigan ni Pia na si Gino. Dati nang nagbalak manligaw kay Pia si Gino, pero parang kapatid lamang ang tingin nga ni Pia kay Gino. Nangako naman si Gino na isa sa ang tabi nga niya ang kanyang nararamdaman para kay Pia at magiging matalik na magkaibigan na lamang sila. Isang araw pinuntahan nga ni Gino si Pia para kumustahin at yayain nga itong mamasyal. Pia, kamusta ka? Kamusta ang pagbubuntis mo? Parang ang laki ng tiyan mo ah. Pati nga ni Gino. Ayos naman ako, Gino. Oo nga, ang laki ng tiyan ko eh. At alam mo ba, may pakiramdam ako na hindi lamang iisang laman ng tiyan ko. Pagtatapat nga ni Pia na natatawa pa. Talaga? Baka kambal. May lahi ba kayong kambal? Tanong nga ni Gino. Wala, pero ang tatay nitong ipinagbubuntis ko may lahing kambal. At triplets eh. Kwento pa nga ni Pia. Ganun ba? Nakapagpa-check up ka na ba? Tanong nga ni Gino. Hindi pa nga, ang hirap kasing kumilos. Gusto mo samahan kita? Pag-offer pa nga ng lalaking kaibigan niya. Huwag na, Gino. Nakakaya naman, ayoko namang mang-abala pa ng iba. Umiling lamang ang lalaki, sabay-sabi nga nito, hindi naman ako iba. Magkaibigan tayo, diba? Ganun naman ang magkakaibigan. Nagtutulungan. Bakit kung ako ba ang may kailangan ng tulong mo, hindi mo ako tutulungan? Tutulungan, syempre. Sada man ni Pia. Ayun naman pala eh. Kaya pabayaan mo na akong tulungan ka. Kiit pa nga ni Gino. Sure ka ba? Ayoko kasing masaktan ka. Baka akalain mo pa pinaasa kita. Hindi ah. Pia, malinaw naman sa akin ang lahat. Napabuntong hininga na nga lamang si Pia. Sige na nga. Teka, magbibihis lang ako. Simula ng araw na yun, lagi na ngang nakaalalay si Gino kay Pia. Tuwing nagpapacheck up nga siya, sinasamahan siya ni Gino. Maging nang manganak nga si Pia, ay sinamaan siya ng lalaki. Tinulungan din siya ni Gino sa pagbabayad sa bill ng ospital. Wala naman kasing sapat na pera si Pia. Mahirap ang kanyang pagbubuntis, kaya't hindi siya kumikita ng maayos. Tinulungan nga ni Gino si Pia sa pagpapalaki sa triplets. Ang dalawa kasi sa triplets, si Ezra at Ellie, ay ipinanganak nga na magkadikit ang tadyang. Si Elias naman ang bunso. Gusto sana ni Pia na ipa-opera sila, pero wala naman siyang sapat na pera na pampa-opera nga sa kanila. Pero darating din ang tamang panahon, naniniwala siya. Nabuhay naman sa probinsya ng kontento sila Pia. Mahirap ang buhay nila. Kulang na kulang sila sa pera dahil hindi naman makapagtrabaho ng mabuti si Pia. Pero pinalaki niya sa pagmamahal ang kanyang mga anak. Kahit wala silang ama, minahal nga sila ni Pia ng sobra-sobra. Makalipas ang 5 taon, ay nagsimula namang magplano si Pia ng pagluwas ng Maynila, dala ang kanyang mga anak. Ang mga anak kasi niya na magkadikit sa tadyang ay nakatakda ng maoperahan para mapaghiwalay sila. Nakakuha kasi sila ng mga sponsors at mga volunteers na nangakong tutulungan nga sila na mapaoperahan ng mga bata. Nang mga panahong yun naman ay nasa Amerika naman si Arthur. Pauwi na nga siya ng Pilipinas. Mag-aayos kasi sila ng kasal sa babaeng napili ng kanyang ina para sa kanya, si Apple.
Bubuksan na nga rin kasi nila ang ospital na pagmamay-ari nila. Nagsosyo nga silang dalawa sa Children's Hospital na itinayo nga nila sa Maynila. Lumipas ang panahon at dumating na nga sa Maynila sila Pia. Si Arthur din ay dumating na nga mula sa Amerika. Habang nag-iikot-ikot nga si Arthur sa ospital, nakakita nga siya ng isang bata na pumipili nga ng pagkain sa harap ng vending machine. At dahil sadyang napaka-cute ng bata, napansin agad ito ni Arthur. "Hello?" Bati nga ni Arthur sa cute na bata. Hello po. Marunong po ba kayong bumili dito? Tanong nga ni Arthur. Aba oo naman, ano bang gusto mong kainin? Ayun po sanang tinapay na kulay green eh. Gutom na po kasi ako. Maaga po kasi kaming pumunta dito eh. Pagising sa akin ni nanay, hindi man lamang po ko nakakain. Umalis na po kami kaagad. Paliwanag nga ng bata. Ganun ba? Sige, tutulungan kitang bumili. Magkano po ba yung tinapay? Kasya po ba itong pera ko? Tanong nga ng batang napakaputi. Naku, 5 piso lang yan, 20 pesos ang tinapay. Ganun po ba? Sige po, tibali na lang po. Malungkot na sabi ng bata. Sad na nga lamang ni Arthur. Naku, wala din kasi akong barya eh. Ganto na lang. May pagkain sa opisina ko, gusto mo kunin natin? O kaya doon na tayo kumain sa opisina ko. Teka, hindi ka ba hanapin ng nanay mo? Umiling naman ang bata. At saad nga ni Elias? Hindi po. O sige, tara, kumain na muna tayo. Sabayan mo na ako, bumalik ka na lang agad para wag kang hanapin ng nanay mo at hindi siya mag-alala. Hindi po ko hahanapin ng nanay ko. Minsan nga po nakakalimutan pa nga niya, nakasama niya po ako eh. Napakunot noon si Arthur. Ha? Bakit naman? May sakit po kasi ang mga kapatid ko kaya nasa kanila lagi ang atensyon ni nanay. Totoo po niyan. Triplets po kasi kami. Magkadikit po yung tadyang ng 2 kapatid ko. Kaya po hirap silang kumilos at lagi silang inaasikaso ni nanay. Hindi naman po masama ang loob ko. Naintindihan ko naman po. Ganon ba? Kawawa ka naman, di bale. Masarap yung pagkain sa opisina ko. Sigurado kong mabubusog ka. Talaga po? Ano po ba yun? Pizza tsaka hamburger. May spaghetti din ako. Gusto mo ba yun? Tanong nga ni Arthur. Wow! Ang sarap po pero kahit ano po okay lang po sa akin. Basta po, maanghang. Kumunot noong nga ulit si Arthur. Maanghang? Kumakain ka ng maanghang, bata ka pa? Sa aming 3 po ako daw po ang nagmana sa tatay ko na mahilig po sa maanghang, sabi po ni nanay. Sabi ng nanay mo, bakit nasan ba ang tatay mo? Panguusisa na nga ulit ni Arthur. Hindi ko na po nakilala eh. Ganun ba? O teka, ito ang opisina ko, halika pumasok ka na. Pag-anyaya nga na ni Arthur. Nang makapasok na sa opisina, masayang kumain ng 2. Nagtatawanan pa nga sila at nagkukwentuhan. Agad nahulog ang loob ni Arthur sa bata. Hindi niya alam kung bakit pero ang gaan-gaan nga ng loob niya dito. Alam mo, nakakatuwa ka. Ganyan-ganyan ako nung bata pa ako. Pareho pa tayong may dimples. Baka mapagkamalan tayong magtataya. Tumatawang sabi pa nga ni Arthur. Masaya po sigurong magkaroon ng tatay. Ano nga po palang pangalan nyo? Nakangiting tanong nga ni Elias. Arthur ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Tito Arthur. Ikaw, ano naman ang pangalan mo? Tanong nga rin ni Arthur. Ang mga kapatid ko naman po sila, Ezra at saka Ellie. Ako po ang bunso sa aming 3. Sana nga po maoperahan na sila eh, para makasama na po namin sila sa pagtakbo tsaka pagtalon. Magtatagal ba kayo sa ospital na to? Tanong nga ni Arthur. Pero tila unti nga siyang nahabag sa sinabi nga ng bata. Masyado pa siyang bata para problemahin ang bagay na yun. Sagot nga ni Elias. Hindi ko po alam eh kasi po mahirap daw pong paghiwalayin yung magkapatid ko, sabi ni nanay. Ganun ba? Siguro madalas tayong magkikita niyan. Ganto na lang. Kapag busy ang nanay mo para wag kang mainip, pumunta ka na lang dito para dito na lang tayo kumain. Magdadala ako ng laruan bukas. Excited na sabi nga ni Arthur.
Nanlaki ngang mga mata ni Elias. Talaga po, Tito Arthur? Oo naman. Tuwang-tuwa nga si Elias dahil hindi naman siya madalas mapagtuunan ng pansin ng kanyang ina dahil sa kondisyon ng kanyang mga kapatid. Si Arthur naman, hindi maipaliwanag ang nararamdaman para sa bata. Para bang bigla nga siyang naging sabik, magkaanak. Simula nga ng araw na yun, ay araw-araw na ngang nagkikita si Elias at Arthur. Sabay silang kumain. Nakagawian na nga rin nilang maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Walang kamalay-malay si Elias na pagmamay-ari nga ni Arthur ang ospital na yon. Minsan nga niyaya pa nga ni Arthur na manood ng sine si Elias. Gusto mong manood ng sine at kumain sa labas? Tanong nga ni Arthur. Talaga po? Masayang tanong ni Elias. Oo, basta't magpaalam ka muna sa nanay mo, ha? Sige po, sandali lang po ah. Umalis nga si Elias at magpapaalam na nga sana siya sa kanyang nanay pero pagdating niya sa kwarto tulog nga ito. Naawa si Elias sa kanyang ina. Alam niyang kailangan nga nitong makapagpahinga. Dali-dali siyang bumalik kay Arthur. Oh, ang bilis mo namang nakabalik, pinayagan ka ba? Opo, napalunok si Elias. Hindi siya sanay magsinungaling pero gusto talaga niyang makapunta sa mall. Hindi naman kasi siya pinapansin masyado ng kanyang ina. Lagi itong abala sa mga kapatid niya. Baka nga hindi man lamang ito napansin na umalis nga pala siya. Sigurado ka? Oo naman po. Pagsisinungaling nga ulit ni Elias. O sige, tara na. Nagpunta na nga ng mall si Arthur at Elias. Tuwang-tuwa si Elias. Ito ang unang beses nga niyang nakapunta sa mall sa Maynila. Kumain sila ng hamburger at fried chicken. Halos mabulunan nga si Elias sa pagmamadaling kumain. Baka mabulunan ka, dahan-dahan lang kasi. Sorry po, Tito Arthur. Nasanay lang po akong kumain ng mabilis eh. Nung nasa probinsya po kasi kami, ako pong nagpapakain sa mga kuya ko. Kapag umi-extra si nanay para maglabada o magplansya, kailangan ko pong kumain ng mabilis para mapakain ko naman po ang mga kapatid ko. Paliwanag nga ni Elias. Bakit hindi na lang agahan mo ang pagpapakain sa kanila para makakain ka ng maayos? Tanong nga ni Arthur. Gutom na po kasi ako lagi. Madalas po kasi hindi kami nag-aalmusal kaya kapag tanghalian na po, gutom na po kami. Hindi rin po kami nagmimerienda. Kaya pagdating nga po ng hapunan, gutom na rin po kami. Paliwanag ni Elias. Halos madurog naman ang puso ni Arthur sa kanyang narinig. Masakit para sa kanya na ang isang bata na tulad ni Elias ay hindi nakakakain ng maayos. Sad nga ni Arthur. Tutulungan ko kayo, Elias. Sabihan mo ko kung kailan ka free para makausap ko ang nanay mo, para makausap ko siya kung paano ako makakatulong sa inyo. Sad pa nga ni Arthur. Talaga po, Tito Arthur? Oo naman. Biglang yumakap nga si Elias kay Arthur. Pero naalala nga nito na madungis nga siya at si Arthur naman ay humahalimuyak nga sa bango at halatang mamahalin ng mga damit nito. Bigla ring bumitaw nga si Elias. O bakit? Ang baho at ang dungis ko po kasi. Sorry po, baka nadumihan ko na po yung damit ninyo. Hindi ka naman mabaho at lalong hindi ka madungis. Pwede bang yakapin mo ko ulit? Sad pa nga ni Arthur. Oo naman po. At niyakap nga muli ni Elias si Arthur. Hindi naman maipaliwanag ni Arthur ang saya nang maramdaman nga ang yakap ni Elias. Matapos kumain at manood nga ng sine, umuwi sila. Inihatid nga lamang ni Arthur si Elias at umuwi na nga ito. Pagdating nga sa kwarto nila Ezra, nadatnan niya ang kanyang ina na pinapakain sina Ezra at Telly. O anak, saan ka naman nanggaling? Tanong nga ni Pia. Kasama ko po yung mama sa may opisina. Sabi po niya, kakausapin ka raw po niya para po mapag-usapan niyo po kung paano niya kayo tutulungan. Tayo po. Kabadong kwento nga ni Elias. Iniiwasan nga niyang masabi na galing nga siya sa mall. Ganun ba? Salamat naman kamo. Pwede naman siyang pumunta dito para makausap niya ako.
Sige po, sasabihin ko po, Nay. Isang araw dumalaw nga ang nobya ni Arthur sa kanyang opisina. Apple ang pangalan ng fiancé ni Arthur, pero kabaliktaran naman, ni Apple ang ugali nito. Mata pobre at maarte ito. Palibhas ay laki sa napakayamang pamilya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumatok nga at diretsong pumasok ng opisina ni Arthur at Elias. Ay, sorry po. May kausap po pala kayo. Nahihiyang sabi ni Elias. It's okay. May kailangan ka ba, Elias? Tanong nga ni Arthur. Umiling naman ang bata. Wala naman po. Yayayain lang po sana kitang maglakad-lakad po sa may garden eh. Sagot na naman ni Elias. Sige, balik ka na lang mamaya. Paalis na rin naman siya eh. By the way, Elias, this is my fiancé, Apple. Hello po! Magalang na sabi nga ni Elias. Umirap lamang si Apple. Ni hindi ito ngumiti kay Elias. Agad naman na nagpaalam si Elias kay Arthur, tsaka lumabas ang opisina. Sino naman yung bata na yun? And why is he asking you na maglakad-lakad kayo? Tanong nga ni Apple na nagtataka. Isa siya sa mga may kasamang pasyente dito at napalapit na rin sa akin ng bata. Paliwanag naman ni Arthur. Let me guess. Nanghihingi ng tulong ang pamilya ng batang yun no? Malditang sad nga ni Apple. No, ang mga kapatid niya ay may sponsor. They are conjoined. Triplets sila pero dalawa lamang ang magkadikit. Bunso sa kanila si Elias. Maghiliw na sabi nga ni Arthur. Ay nako, I hate kids. They're just simply annoying. Hirit pa nga ni Apple. Bakit tayo? Nag-children's hospital. Nagtatakang tanong nga ni Arthur. Kasi malakas kumuha ng simpatya ng mga tao. Kapag ready nang sumunod sa yapak ng papa, madali kang makakakuha ng simpatya ng tao. Malamig nga na sabi ni Apple. Napakunot noo si Arthur. What? So para lang to sa simpatya? Hindi mo talaga gustong makatulong sa mga bata? Of course not. Everything that my family owns, galing sa hirap ng mga magulang ko. Hindi ako naniniwala sa charity. Pero sabi nga nila, it's good for the business so go na rin pero sa totoo lang, I really don't like kids. I can't even stand them. Maarteng saad pa nga ni Apple. Napailing-iling nga ang lalaki. Paano kapag kinasal tayo? Do you mean hindi tayo magkakaanak? Siyempre hindi. Abala lang ang mga anak sa negosyo at isa pa, ayokong masira ang figure ko no? Ayokong magka-stretch marks at ayokong tumaba. Unbelievable. Tila disappointed nga na saad ni Arthur. What? Takang tanong naman ni Apple. Nothing. Anyway, alis na ako, may meeting ba ako later. I'll see you around. Pagpapaalam nga ni Apple. Sumama nga ang loob ni Arthur sa mga narinig niya sa kanyang fiancé. Hindi niya inakala na ganun pala ang tunay na kulay ni Apple. Nalungkot siya, kaya tinanap na nga lamang niya si Elias at niyaya nga na maglakad-lakad sa hardin tulad nga ng gusto ng bata. Hindi niya maipaliwanag pero nare-relax at napapanatag nga ang loob niya kapag kasama niya si Elias. Minsan, umabot nga ng 2 araw na hindi nagpapakita si Elias. Nag-alala na nga si Arthur dahil araw-araw nga ito kung dumaan sa kanyang opisina. Ipinagtanong nga niya kung saan nakakonfine ng mga kapatid ni Elias at binisita nga niya ito. Elias? Bati nga ni Arthur. Tito Arthur? Ano pong ginagawa niya dito? Tanong nga ni Elias. 2 araw ka na kasing hindi dumadaan sa opisina ko eh. Nag-aalala na ako kung okay ka ba. Paliwanag naman ni Arthur. Masaya siyang makita na okay lang pala si Elias pero nag-aalala pa rin siya kung bakit hindi na nga siya pinupuntahan nito. Hindi sumagot si Elias. Yumuko lamang ito. Halatang inililihim nga ito kay Arthur. May gusto ka bang sabihin sa akin, Elias? Tanong nga ni Arthur. Ayaw po kasi ng nobya niyo na pinupuntahan kita eh. Nakita niya po ako nung isang araw. Ang sabi niya po, wag na raw po kitang pupuntahan kaya sinunod ko po siya. Saad nga ni Elias. Ha? Sinabi niya yun sa'yo? Opo, namimiss ko na nga po kayo eh kaso hindi ko po kayo mapuntahan.
Ang sabi po kasi niya, papaalisin daw po sa ospital ang mga kapatid ko kapag nakita po niya akong pumunta sa opisina mo. Naluluhan ang saad ni Elias. Sa puntong to, pasensya ka na sa nangyari ha. Pagsasabihan ko ang tita Apple mo. Magkaibigan tayo Elias. Walang pwedeng magsabi na bawal mo akong puntahan, okay ba? Mangako ka sa akin na pupuntahan mo pa rin ako lagi sa opisina ko. Emosyonal nga na tanong ni Arthur. Hindi na nga napigilan ni Elias ang humagulgol. Na-trauma nga ito sa sinabi ni Apple. Naawa nga si Arthur sa pagiyak ni Elias at niyakap nga niya ito. Habang magkayakap nga sila, ay biglang tumating si Pia. Arthur? Ano ginagawa mo dito? Gulat na tanong nga nito. Nagulat din si Arthur na makita nga si Pia. Pia? Mahinang sabi nga ni Arthur. Anong ginagawa mo dito? Bakit yakap mo si Elias? Sinong nagsabi sa'yo na anak mo sila? Pinipilit naming mamuhay ng maayos pagkatapos mo kaming iwan. Sana wag mo na kaming guluhin pa. Dire-diretso at galit na nga nasabi ni Pia. Anak ko si Elias? Gulat nga nasaad ni Arthur. Nagulat din si Pia. Napahamak niya ang kanyang sarili. Akala niya nalaman na nga ni Arthur na anak niya sila Elias. Anong ibig mong sabihin Pia ha? Naluluhang tanong na nga ni Arthur. Wala. Maiksing sabi ni Pia sabay takbo nga palabas ng kwarto. Tinangka pa nga niyang tumakbo palabas ng ospital para takasan si Arthur pero bago pa nga siya makalabas, hinablot nga siya sa braso ni Arthur. Pia, ulitin mong sinabi mo kanina. Anak ko ba sila? Paano nangyari yun? Tanong nga ni Arthur. Buntis ako nung iniwan mo ko. What? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Halatang nabigla si Arthur. Nalaman ko na lamang na buntis ako matapos akong palayasin ng nanay mo. At tinatanong mo pa talaga? Bakit hindi ko sinabi sa'yo? Baliw ka ba? Hindi ba't ang sabi mo, magpapalamig ka lamang? Ayusin mong lahat, tapos bigla kang nawala. Pumunta ako sa bahay niyo, pero ang sabi ng kasambahay, binenta niyo raw ang bahay at pumunta kayo ng Amerika. Ngayon, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin na bakit hindi ko pinaalam sa'yo na may mga anak tayo? Natigilan nga si Arthur at binitawan nga ang braso ni Pia. Oh my gosh, Pia, I'm so sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Arthur. Lubayan mo na lang kami. Layuan mo ang mga anak ko. Wait, hindi pwede yan, Pia. Anak ko rin sila. At may karapatan ako sa kanila. May karapatan din sila na kilalanin ko sila bilang mga anak ko. Napailing-iling nga si Pia. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng koneksyon ng mga anak ko sa'yo, lalong-lalo na sa nanay mong matapobre. Nabubuhay ko naman ng maayos ang mga anak ko. Kaya hindi naman kailangan. May karapatan ako sa kanila. Muling mariin nga na saad ni Arthur. Nawalan ka na ng karapatan sa kanila nang iwan mo sila. Pia, hinanap kita. Pumunta ako sa probinsya niyo pero ang sabi ng nakausap ko, nobyo mo daw siya at ikakasal na kayo. Ano? Buntis ako sa mga anak natin noon. Paano ko magdonobyo? Habang nag-uusap sila dumating nga si Gino. Teka, naalala kita. Siya yung lalaking nakausap ko noon. Sabi niya magnobyo daw kayo at ikakasal na nga raw kayo. Kaya masama man ang loob ko ay bumalik na lamang ako sa Amerika. Hindi totoong pinubayaan kita, Pia. Ibinenta namin ang bahay at pumunta kami sa Amerika. Ginawa ko lamang yun para matakasan sila mama at papa. Nang nasa Amerika na kami, agad akong bumalik dito para hanapin ka at para hindi ka naguluhin pa ng mga magulang ko. Mahabang paliwanag nga ni Arthur. Teka, sinabi mo yun, Gino? Pinaghalong galit at pagkagulat nga ang naramdaman ni Pia dahil tinraidor nga siya ng taong pinagkatiwalaan niya, ng taong itinuring nga niyang matalik na kaibigan. Ha? Hindi nga makapagsalita si Gino. Magsalita ka, Gino. Ginawa mo ba yun? Napayo ko na nga lamang si Gino. Paano mo nagawa to sa akin, ha? Sa amin ng mga bata. Sorry, Pia. Natakot lang naman ako na mawala kayo sa akin. Pagdadahilan nga ni Gino. Mawala sa'yo? Simula't simula pa lamang, alam mo namang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Sa ginawa mong yan, ay parang ninakawan mo na rin kami ng 5 taon sa buhay namin. Humahagulgol nga, nasabi ni Pia. Naglakad nga siya pabalik sa kwarto ng kanyang mag-anak. Sunod pa nga sana si Gino pero pinigilan niya si Arthur. Pagkapasok sa kwarto
ay agad nagtanong nga si Ezra at Telly. Nanay, okay ka lang po ba? Umiiyak ka na naman po ba dahil po sa amin ni Ellie? Nag-aalalang tanong nga ni Ezra. Umiling-iling lang naman si Pia. Ayaw niyang pag-alalahanin ng kanyang mga anak. Hindi mga anak, ayos lang ang nanay. Lumapit nga si Arthur sa mga anak niya. Nakahiga nga ang mga ito at magkadikit nga ang tadyang. Kailan sila nakaschedule mo operahan? Nag-aalalang tanong nga ni Arthur. Mahaba ang habang proseso pa daw ang sabi sa amin. I'll take care of it. I will make sure na maasikaso sila ng mabuti. I will find the best doctors and surgeons for them. Also, ipapalipat ko sila sa suite. Dapat sa magandang ambience na room sila manatili. Seryosong saad nga ni Arthur at kitang-kita nga ang sinseridad. Suite? Wala kaming pambayad sa mahal na kwarto. Baka hindi kayanin ng sponsors ang bill kung lilipat mo sila. At saka ayos lang naman kami dito eh. Paliwanag nga ni Pia. Don't worry about anything. Ako nang bahala sa lahat. I'm one of the owners of this children's hospital. Emosyonal na sabi nga ni Arthur. Nagpaalam na nga si Arthur. Tila sumama nga ang kanyang pakiramdam sa mga nadiskubre. Nang nasa labas na nga siya, ay hinabol nga siya ni Pia. Arthur, bakit? Hindi ko alam na nagpunta ka sa bahay namin sa probinsya. Buong akala ko pinabayaan mo na ako. Maaari ba yun? Asawa kita, Pia. Pinakasalan nga kita, hindi ba? Sad nga ni Arthur. Nakita ko kasi ang reaksyon mo sa sinabi ng mama mo na tatanggalan ka niya ng mana kapag hindi mo ako pinabayaang palayasin sa bahay niyo. Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Kulang na kulang ka sa tiwala sa akin, Pia. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundong to. Totoong takot akong maghirap, pero mas takot akong mawala ka sa akin. Madamdaming sabi nga ni Arthur. Namula naman si Pia. Tila natuwa naman ang puso niya sa kanyang narinig. Sa mahabang panahon ay nabuhay nga siya sa galit kay Arthur. Sa pag-aakalang pinabayaan nga siya nito, pero ngayon ay nalaman nga niyang hinanap naman pala siya nito. Nabuo naman ang galit niya kay Gino. Marami nga itong itinulong sa kanya pero ipinagkait nito sa kanyang magkaroon ng maayos na pamilya. Pati na sa mga anak niya na nagdudusa. Sa dami ng pera at koneksyon ni Arthur ay mas maaga sanang naipa-opera ang kanilang mga anak. Pasensya ka na. Ang tagal mo kasing hindi nagparamdam kaya't inakala kong tinalikuran mo na ako. Saad nga ni Pia. Huwag kang humingi ng tawad, Pia. Pareho lamang tayong naging biktima. Ang aking pamilya at si Gino, hinadlangan nilang masayang pamilya dapat natin. Pero ngayon na nalaman ko na ang tungkol sa mga anak ko, ay makakaasa kang hindi ko sila papabayaan. Kayo! Kaya naman pala napakagaan ng loob ko kay Elias. Anak ko pala siya. Mahabang sabi nga ni Arthur. Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita si Elias. Nasa likod pala nila ito at nakikinig sa kanilang usapan. Anak mo po ako? Oo anak, siya ang tunay mong ama. Diretsahang pagtatapat na nga ni Pia. Di ba po iniwan niya tayo? Tanong naman ng inosenteng si Elias. Hindi anak, ang akala ko din pinabayaan niya tayo. Pero binalikan pala niya ako noon. Ayun nga lang, nagsinungaling si Tito Gino. At sinabing magnobyo kami. At malapit na kaming ikasal. Paglalahad nga ni Pia sa anak. Ginawa po yun ni Tito Gino? Akala ko pa naman po mabait siya. Sabi na nga ba parang mabait lang kasi siya kapag andyan ka, nanay. Napapakamot nga ng ulo si Elias. Hayaan mo na muna si Gino, anak. Ang importante ay dito na ang tatay mo. Dahan-dahang lumapit nga si Elias kay Arthur. Tatay po pala kita. Maiyak-ngiyak nga sabi ng bata. Oo Elias, tatay mo pala ako. Kaya pala pareho tayong mahilig sa maanghang eh. Pareho din tayong may dimples. Kaya pala parang pamilyar ka eh. Ako pala ang kamukha mo. Kayong tatlong magkakapatid. Masayang sabi nga ni Arthur nang lumuhod nga siya para yakapin si Elias. Opo tatay, magkamukha nga po tayo. Tumatawa namang sabi ni Elias. Aba teka, akala ko ba ay tayong magkamukha?
Mapang-asar naman na sabi ni Pia sa anak. Nanay naman nagtatampo ka agad. Kamukha din po kita, mekos-mekos po. Tumatawang sabi nga ni Elias. Nagtawanan nga silang tatlo at nagyakap. Pagpasok nga nila ng kwarto ay pinagtapat na nga rin nila kila Ezra at Ellie na tatay nila si Arthur. Ezra, Ellie, gusto kong makilala niyo ang inyong ama, si Tatay Arthur niyo. Kabadong sabi nga ni Pia. Tatay po namin kayo? Gulat na tanong ni Ezra. Tumango-tango naman si Arthur. Oo anak, ako ang tatay niyo. Emosyonal na sabi nga ni Arthur at niyakap nga niya ang kanyang anak na nagsimula na ngang mag-iyakan. Iniwan mo po kami ni tatay. Ang tagal po naming naghirap. Si nanay din po ang tagal niya pong hinahirapan mag-alaga sa amin. Umiiyak nga na sumbat ni Ellie nang kumawala nga ito sa yakap ni Arthur. Hindi tayo iniwan ni tatay. Nagkasalisi lamang sila ni nanay. Maniwala kayo sa akin, sinubukang hanapin ni tatay si nanay. Kaya huwag kayong magalit sa kanya. Totoo ba yan? Tanong ni Ezra. Oo naman, sambit ni Elias. Nang masabi nga yun ni Elias ay yumakap nga sila Ezra at Ellie kaagad sa kanilang ama. Mag-promise ka po na hindi mo na po kami iiwan, tay. Umiiyak nga na sabi ni Ellie. Pangako hindi na tayo magkakahiwalay ngayong nakilala na ko na kayo. Madamdaming sabi nga ni Arthur. Pangako yan, taya. Si Ezra naman ang nangulit. Oo, pangako anak. May iling nga na sabi ni Arthur. Masayang masaya din sila Ezra at Ellie. Tulad ng kanilang bunso na si Elias, ay matagal na nga rin silang nangungulila sa ama. At dahil isa nga sa mga may-ari nga ng ospital si Arthur, ay agad na operahan at napaghiwalay sila, Ezra at Ellie. Nang makalabas na nga ng ospital, ay sa bahay na nga ni Arthur tumuloy ang mag-iina. Mahirap na para sa kanila ang bumalik sa kanilang probinsya kaya't napagdesisyonan nga nila na sa Maynila muna sila maninirahan. Tuwang-tuwa naman ang mga bata nang dumating sila sa bahay ni Arthur. Tatay, ang ganda naman ng bahay mo! Masayang sabi ni Ezra habang lumilingalinga sa paligid. Nakasakay pa nga ito sa wheelchair dahil hindi pa nga siya maaaring makapaglakad. Maliit nga lang eh. Ako lang naman kasi ang mag-isang nakatira dito. Naiisip ko ang bumili ng mas malaking bahay para malawak ang lugar para paglaruan ninyong magkakapatid. Sa ngayon, dito muna tayo. Magsama-sama na lang kayo sa isang kwarto at kami ng nanay mo sa kwarto ko. Pilyong sabi nga ni Arthur. Nagtawanan ng triplets at tinampas naman ni Pia ang braso ni Arthur. Alam mo puro kakalokohan. Naririnig ka ng mga bata o? Kinikilig naman na sabi ni Pia. Bakit ba? Mag-asawa naman tayo ah. Anong masama dun? Sagot naman ni Arthur. Nung umpisa nga ay magkakasama pa sa kwarto sila Pia at ang triplets habang mag-isa naman sa kwarto si Arthur. Lumipas ang mga buwan at nakarecover na nga sila Ezra at Ellie. Una nilang hiningi sa ama ay ang manood nga ng sine at kumain sa labas. Agad naman silang pinagbigyan ni Arthur. Dinala niya sa mall ang mga bata. Sabik na sabik ang mga ito na maglaro at mag-shopping. Kumain din sila ng masasarap na mga pagkain. Ang huli nilang ginawa ay ang manood ng sine. Binuhat nga ni Arthur si Ezra at Ellie habang akay naman ni Pia si Elias. Sinisikap niyang makabawi kay Elias. Ayaw niyang magtanim ito ng galit sa kanya. Nang nakaupo na nga sila, ay umupo nga si Arthur sa gitna ni Ezra at Ellie habang katabi pa rin ni Pia si Elias. Habang nanonood sila ng pelikula ay humawak nga si Ezra sa kamay ni Arthur. Yes anak, may kailangan ka ba? Pabulong na tanong nga ni Arthur. Wala po. Gusto ko lang pong hawakan ng kamay mo, tay. Emosyonal nga na sabi ni Ezra. Oo naman, walang problema. Wika ni Arthur. Tatay, salamat po sa lahat ha. Mahal na mahal ka po namin at masaya kaming kasama ka namin ngayon. Bulong naman ni Ellie. Halos matunaw nga sa tuwa ang puso ni Arthur at niyakap nga niya ang dalawa niyang anak. Isang umaga mag-alas 6 pa nga lamang ng umaga noon, kinatok nga ni Arthur si Pia. Pupungas-pungas pa nga si Pia nang magbukas ng pinto.
Ang aga-aga pa. Ano ba yun? Bungad nga ni Pia. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Sabi naman ni Arthur. Natutulog ang mga bata, baka magising sila. Sumubok pang tumanggi si Pia, pero hinawakan nga siya sa kamay ni Arthur at bahagyang hinila. Hindi yan, halika na. Pilit pa nga ni Arthur. Napilitan na nga lamang ring sumama si Pia kay Arthur. Inakay nga siya nito, papunta sa balkonahe. Pagdating nila sa balkonahe, nakita nga ni Pia ang napakagandang bukang liwayway. Hala, ang ganda pala ng view dito sa pagsikat ng araw. Oo nga, makakabuhay ng loob at pag-asa, hindi ba? Saad nga ni Arthur. Napakaganda. Maganda nga, pero may alam akong mas maganda dyan. Banat naman ni Arthur. Talaga? Ano naman? Ikaw? Nakangising sagot ni Arthur. Alam mo Arthur, puro kakalokohan. Halata namang kinikilig si Pia. Seryoso ako ha. Maganda ka talaga. At kahit lumipas na ang ilang taon, at kahit stress ka pa sa mga anak natin, maganda ka pa rin. Pinubola mo na ako eh. Hindi Pia. Sa kabila ng pag-aakala kong may nobyo ka na at ikakasal na, ay hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ipinagkasundo lamang naman kami ni Apple para daw sa mga negosyo ng mga magulang namin. Pia, mahal na mahal rin kita. Tulad ng mukhaliwayway na to, maaari ba nating simulan muli ang buhay natin na magkasama? Napakunot noo si Pia. Paano ang mama mo? Mas matured na tayo ngayon. Mas matapang at determinado. Hindi na lang kasi tayong dalawang nakasalalay dito. May mga anak na tayo Pia. Kaya't mas matibay na tayo. Mas kakayanin na natin ang mga pagsubok. Ang tanong lang, gaano natin kagusto na ipaglaban ang pagmamahalan natin? Nangangako ka bang hindi mo na ako sasaktan ulit? Nag-aalalang tanong naman ni Pia, pero gusto niyang maging honest. Nasaktan na kita dati at hindi na ako papayag na masaktan ka pang muli, kayo ng mga anak natin. Saad nga ni Arthur. Ngumiti nga ng bahagya si Pia. Tinatanggap kita ulit Arthur. Gusto kong maging buo ang pamilya natin. Gusto kong maging masaya ang mga anak natin. Pareho lang naman tayo ng gusto Pia. Kaya tanggalin mo ang takot sa puso mo. Magiging masaya din tayo. Nagkabalikan na nga sina Arthur at Pia sa wakas. Masayang masaya naman ang triplets sapagkat tila ba nakakasiguro na nga silang mayroon na nga silang masaya at buong pamilya. Isang araw naman nagpunta nga si Arthur sa ospital. Dumating nga si Apple sa bahay ni Arthur. Naabutan niyang nasa sala nga ang triplets. Hoy, guskusing mga bata, bakit kayo nandito? Tanong nga ni Apple. Dito na po kami nakatira. Halos pabulong na sagot nga na takot nga na si Elias. Aba, at itinuloy pa rin pala ni Arthur ang pagpapatira sa inyo dito ano? Galit na tanong nga ni Apple. Bigla namang umiyak ng malakas si Elias. Hanggang sa ngayon ay may trauma pa rin siya sa ginawa sa kanya dati ni Apple. Agad na nagtungo nga si Pia sa sala at doon niya nadatnan si Apple. Anong ginagawa mo dito? At bakit mo pinapaiyak ang anak ko? Palaban nga at galit na tanong nga ni Pia. Basta para sa mga anak niya, magiging matapang siya. Yun ang pinapangako niya sa kanyang sarili. Aba, wala akong ginagawa. Napakaiyakin lang talaga ng anak mo. Sabat naman ni Apple. Bakit ka nandito? Sagot ni Pia. Ano naman pakialam mo? Hinahanap ko si Arthur, bakit ba? Wala siya dito. Sagot ni Pia. Wala kang pakialam. Excuse me? Asawa niya ako. Paano kung naging walang pakialam kung hinahanap mo ang asawa ko? Palaban nga na saad ni Pia. May kinagulat naman ni Apple. Anong sabi mo? Napakayabang mo ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami maghihiwalay. Alam mo, matagal na kaming kasal ni Arthur, Apple. Isa pa, hiniwalayan ka ni Arthur dahil masama ka sa mga anak ko at dahil masama talaga ang ugali mo. Saad nga ni Pia. Hindi totoo yan. Bigla namang dumating si Arthur. Tanong nga nito, bakit nandito ka Apple? Hinahanap kita. Kailangan nating mag-usap. Hindi ba tapos na ang lahat sa atin?
Ano bang kailangan nating pag-usapan? Hindi ako makakapayag. Mariin na saad nga ni Apple. Wala ka namang magagawa, Apple. Natapos na tayo ng araw na pinapili mo ko kung ikaw ba o ang mga anak ko ang mas importante. Mali kasi yun, Apple. Mga anak ko sila, dugo at laman ko sila. Kung talagang mahal mo ko, ay maamahalin mo rin sila. Pero kasi aminin na natin, pinagkasundo lang naman tayo ng mga magulang natin. Umpisa pa lamang, hindi na natin mahal ang isa't isa. Mahirap lang kasi na plano na natin ang mga bagay-bagay pero I'm sure na mas magiging masaya ka kapag dumating na ang taong para sa'yo talaga. Yung taong magmamahal sa'yo ng totoo. Mahabang salaysay nga ni Arthur. This is so pathetic, Arthur. So pathetic. Maluhaluhang sabi ni Apple tsaka nga ito patakbong umalis ng bahay ni Arthur. Hinabol naman ni Arthur si Apple. Nangabutan nga niya ito sa gate. Humingi nga siya ng paumanhin. Patawarin mo ko sa mga naging desisyon ko, Apple. Hindi ko kasi kayang konsentihin ang pagmamalupit mo sa mga anak ko. At isa pa, hindi kita mahal. At kung mahal mo ko, dapat mahal mo rin ang mga anak ko. Matututunan ko naman silang mahalin, Arthur ah. Umiling-iling si Arthur. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo ay wala na akong tiwala sa iyo, Apple. Hindi ko maaaring isugol sa iyo ang buhay ng aking mga anak. Tinalikuran na nga lamang ni Apple si Arthur. Galit itong sumakay ng kanyang kotse at tuluyan na ngang umalis. Dahil sa tindi ng galit ni Apple, sa pakikipaghiwalay nga ni Arthur sa kanya, naisipan itong gantihan ng mag-iina. Kumausap nga siya ng tao na tatakot nga sa mga ito. Gawan mo ng paraan na masindak ang mag-iinang yun. Magsimula ka ng sunog sa bahay nila. Yung matatakot at mataturoma sila. Pero gawan mo ng paraan na wag naman matupok ang buong bahay nila. Hindi naman ako kriminal. Gusto ko lang makaganti sa kanila. Pag-uutos nga ni Apple dahil desperada na talaga siya. Areglado, ma'am. Pasisimulan ko kaagad yan sa lalong madaling panahon. Sagot naman ng lalaking kausap nga ni Apple. Siguraduhin mong wala si Arthur sa bahay kapag ginawa mo yan. Bilin pa nga ni Apple. Copy po, ma'am. At agad ngang tinakot nga ng tauhan ni Apple ang mag-iina. Nasa ospital nga si Arthur ng araw na yun. Nagsimula ang sunog sa bahay nila. Ang hindi alam ng mga tauhan ni Apple ay may mga combustible material sa bahay ni Pia. May mga pintura, thinner at gaas sa kanyang bakuran na ginagamit nga sa pag-aayos ng mga kwarto ng triplets, kaya naman hindi nila kinayang apulahin ang apoy. Kumalat nga ito at kumalat nga sa buong bahay ni Pia. Agad na inilabas nga ni Pia si Ezra Telly. Hindi niya makita si Elias, kaya tinilabas na nga lamang muna niya ang dalawa at plano niyang balikan si Elias pero biglang lumaki ang apoy. Buti na lamang at dumating si Arthur. Anong nangyayari dito? Pasigaw na tanong nga ni Arthur. Agad na yumakap nga ang mga bata sa hita ni Arthur. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang apoy. Biglaan na nga lamang kumalat hindi ko makita si Elias. Inilabas ko lamang sila Ezra at Ellie pero biglang lumaki ang apoy Nasa loob pa ang anak mo, Arthur. Gawan mo ng paraang mahanap si Elias, parang awa mo na. Naiiyak na nga na saad ni Pia. Hindi na nga sumagot si Arthur. Dali-dali itong pumasok sa nasasunog na bahay. Takot na takot naman si Pia para sa kaligtasan ng kanyang magama. Diyos ko po, iligtas mo po ang magama ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanila. Bulong nga ni Pia. Hindi naman nagtagal ay dumating na nga ang mga bumbero. Agad nga nilang sinubukang patayin ang apoy, pero sadyang mahirap nga itong maapula. Dahil nga sa mga pintura at gaas na nasa bakuran. Maya-maya pa nakita nga niyang lumalabas nga nang nasusunog na bahay si Arthur at kalong nga nito si Elias. Nang makalabas ang dalawa, agad na kinuha nga ni Pia si Elias. Anak, nasan ka ba? Hinanap kita Si Ezra at Ellie lamang ang nakita ko kaya't inilabas ko sila. Babalikan sana kita pero hindi na ako nakapasok. Patawarin mo si nanay. Buti na lang dumating si tatay. Umiiyak pa rin na saad nga ni Pia. Okay lang po. Sanay naman po ko na hindi niyo po ko naalala Lagi lang po sila Ezra at Ellie ang inaalala niyo. Nagtatampong sabi pa nga ni Elias. Umiling-iling naman si Pia.
Anak, hindi totoo yan. Nagsisimulang magpaliwanag si Pia nang biglang bumagsak sa sahig si Arthur. Nakalanghap pala ito ng usok mula sa sunog. Ang t-shirt kasing suot nito ay itinakip nga niya sa ilong at mata ni Elias, kaya't siya lamang ang nakalanghap ng usok. Dinala naman agad ng ambulansya sa ospital si Arthur. Ayon sa mga doktor, masyado nga itong maraming nalanghap na usok kaya't nagkaproblema nga sa baga. Pati ang puso nga nito nahirapan dahil nga sa usok. Naghihintay sa labas nga ng emergency room ang mag-iina nang kausapin sila ng doktor. Kaano-ano ho kayo ni patient Arthur? Tanong nga ng doktor. Asawa ho niya ako. Sagot naman ni Pia. Critical ho ang lagay ng asawa niya at kinakailangan naming ilipat sa ICU. Masyado ho siyang maraming nalanghap na usok at nahihirapan ho na mag-function ng lungs at heart niya. Salaysay nga ng doktor. Mamamatay po ba ang tatay ko? Kasalanan ko po to eh. Sana hindi na lang po ako iniligtas ni tatay. Yan tuloy siyang may sakit. Maiwan ko ho muna kayo, misis. Paalam ng doktor. Sige ho, dok. Salamat. Wika nga ni Pia at bumaling na nga siya sa anak na umiiyak. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Mahal ka ng tatay mo at kahit ano ay kaya niyang gawin para sa'yo. Sana po nanay hindi mo na lang po ako iniwan. Kung nilabas mo lang din po sana ako agad, hindi na po papasok sa nasusunog na bahay si tatay. Lagi mo na lang po kasi akong nakakalimutan na eh. Alam ko naman po na mahirap dati kasi magkadikit sila Ezra at Ellie. Pero magkahiwalay na po sila ngayon. Pare-pareho na lang po kami pero hindi mo pa rin po ako naaalala. Hindi mo po ba ako mahal, Nay? Masama nga ang loob ni Elias. Ang ilang taon na tila hindi nga siya napapansin ng ina niya ay tila naipon ang lahat ng sama ng loob niya at ngayon lamang niya na ilabas. Hindi totoo yan, anak. Hindi kita kanalimutan. Hinanap kita pero hindi kita makita. Hindi ko rin naman kayo kakayaning buhating sabay-sabay kaya minabuti ko munang ilabas si Ezra at Ellie dahil silang andun. Patawarin mo ko, anak, kung sa tingin mo napabayaan kita. Mas kailangan lang ako ng mga kapatid mo dati. Si tatay nga lang po nagmamahal sa akin tapos mawawala pa siya. Dagdag pa nga ni Elias. Anak, mahal na mahal din kita. At isa pa, hindi naman mawawala ang tatay mo. Critical siya ngayon pero sigurado akong lalaban siya. Mahal na mahal ko kayo ng tatay mo. At alam kong ilalaban niya ang buhay niya para makasama pa niya kayo ng matagal. Nang malaman nga ng mga magulang ni Arthur ang nangyari, agad nga silang umuwi ng Pilipinas. Dumiretso sila sa ospital at doon na nga nila nadatnan ang mga bata na kasama nga si Pia. Agad na sumimangot naman ang mama ni Arthur nang makita nga nito si Pia. Tahimik lamang si Pia. Nagpatawag nga ng doktor si Doña Estela sa isa sa mga alalay niya. Dumating naman kaagad ang doktor. Ipinaliwanag naman ito ang nangyari at pagkaalis naman ng doktor ay agad nitong sinugod si Pia. Hanggang ngayon ba? Ayaw mo pa ring tigilan ang anak ko? Napahamak na naman siya ng dahil sa'yo. Masyado na ho akong puyat at pagod para makipag-away sa inyo. Walang ganang saad nga ni Pia. Abay, bastos ka. Nakaratay lang naman ang ngayon ang anak ko dahil sa pagsagip sa anak mo. Pabaya kang nanay tapos ang anak ko ang magdudusa? Tigilan mo na ang anak ko, Pia. Saad pa nga ni Doña Estela. Hindi ho ako pabayang ina. Sadyang hindi lang kaya ng isang taong tulad ko ang bumuhat ng 3 bata. Hindi ko makita ang bunso ko kaya't inilabas ko muna ang 2 sa kanila. Hindi po ako pabaya. At saka sinagip siya ni Arthur dahil anak niya sila. Malamang sasagipin niya si Elias. Palaban naman na sabi ni Pia. Hindi naman siya kagaya mo na parang bato ang puso. Hindi na nga siya magpapatalo sa mama ni Arthur tulad ng dati. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong nga ng matanda. Hindi nyo nga po pala alam. Kasi nung araw na sasabihin ko sana kay Arthur na nagdadalang tawa ko ay wala na kayo sa bahay nyo. Inilayo nyo sa akin si Arthur. Anong ibig mong sabihin? Anak ni Arthur ang 3 batang to? Oho, triplets ho ang anak namin. Oh my gosh, nasa genes namin ng triplets at kambal. May mga pamangkin akong triplets at kambal. Ang mga naging anak. Saad naman ni Donya sa kanyang asawa. Umupo ang matandang babae at sinenyasan na lumapit nga sa kanya
ang tatlong bata. Kamukhang kamukha nila si Arthur nung bata pa siya. Oo, ganyan-ganyan ang mukha ni Arthur dati. Pati dimples at nunal sa sentido ay nakuha ng mga bata. Pansin naman ni Don Mundo. Hello iho, anong pangalan mo? Wika nga ni Don Mundo kay Elias. Ako po si Elias. Ito naman po ang mga kapatid ko, sina Ezra at Ellie. Magkatikit po sila dati pero naoperahan na po sila. Pero hindi pa po sila masyadong nakakakilos eh. Madalas po binubuhat pa sila. Masakit pa po kasi ang opera nila. Mahabang kwento nga ng bibong si Elias. Ganun ba? Ilang taon ka na iho? Tanong naman ni Doña Estela. 5 taong gulang na po ko. Malapit na nga po akong mag-aral eh, pero marunong na po akong magsulat at magbasa. Aba, bibong bata to ah. Kilala mo ba kung sino kami? Umiling-iling nga ang bata. Hindi po. Ako ang papa ng tatay mo. Lolo mo ko at siya naman ang lola mo. Bakit po ngayon lang po kayo namin nakita? Sa Amerika na kasi kami nakatira. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po nagugutom na nga po kami. Sada man Elias. Halika at bumili tayo ng pagkain sa cafeteria nitong ospital. Nanay, pwede ho ba akong sumama kay Lola at Lolo? Bibili lang daw po kami ng pagkain sa cafeteria. Tumango lamang si Pia. Naguluhan siya. Suklam na suklam sa kanya ang ina ni Arthur pero tila napalapit kagad dito kay Elias. Nang araw na yun, dumating din sa ospital sina Gino at Apple. May usapan na pala ang tatlo na paghihiwalay nila si Pia at Arthur pero hindi nila sinabi ang tungkol sa triplets. Walang kaalam-alam sila Gino at Apple na nabihag nga ng triplets ang puso ng kanilang lolo at lola. Nagkasalubong sa lobby ng ospital sila Doña Estela, Don Mundo, Gino at Apple. Tito, tita, andito na po pala kayo. Nakausap niyo na po ba si Pia? Napalayas niyo na po ba siya? Teka, bakit po kasama ninyo ang madungis na batang yan? Dire-diretso at takang tanong nga ni Apple. Teka Apple, maghulos dili ka iha. Apo ko ang batang tinatawag mong madungis. Pagtatanggol nga ng matandang babae kay Elias. Wait tita, you're here para paghiwalayin sila Pia at Arthur, right? Bakit parang kakampi ka na yata nila? Bulalas nga ni Apple. Well, people change iha. Nakita ko na ang mga apo ko at sila ang maapektuhan kapag itinuloy nating paghiwalayin sila Pia at Arthur. Isa pa baka hindi ko na makita ang mga apo ko kapag pinaghiwalay ko sila. Maybe it's time for me to accept na talagang isang tulad ni Pia ang minahal at pinakasalan ni Arthur. Pero tita, paano ang kasal namin ni Arthur? Hindi naman kayo maaaring maikasal ni Arthur dito sa Pilipinas. Dahil kasal sila ni Pia and I discovered na kaya pala ayaw mo siyang pakasalan sa Amerika ay dahil may pending divorce case ka pa. Hindi ka rin naman naging honest sa amin iha kaya't huwag kang masyadong magmalinis. Sumbat nga ng matanda. Aba, at parang kumakampi na po kayo kay Pia. Parang ang bilis niyo naman po atang nauto. Sad pa nga ni Apple. Hindi naman sa ganoon. Ang hangad ko lamang ay kabubuti ng apo ko. OMG, I can't believe you tita. You betrayed me. I will make sure na malalaman to ni Papa at ipapatigil ko lahat ng business partnership nyo. Aba, sa tingin mo ba masisindak mo kami? This little boy made us realize na mas marami pang mas importante kaysa pera at yaman. And besides, marami kaming negosyo at ari-arian. Hindi kawalan kapag nag-withdraw ang iyong ama sa mga negosyo namin. Matapang na saad nga ni Doña Estela. Whatever. Galit na sambit nga ni Apple at patabog itong umalis. Hinabol naman siya ni Gino. Miss Apple, teka lang. Akala ko ba magtutulungan tayo na pigilan ng pagbabalikan nila Arthur at Pia? Bakit halis ka? Do you think we still have a chance? Kita mo naman na wala na tayong laban sa kanilang dalawa. Lalo na ngayon na kinakampihan na nga sila ni Doña Estela. I give up. At sa tingin ko, ikaw din dapat ka na mag-give up. Diretsahang saad na nga ni Apple. Kung tayong dalawa na lang kaya? Kapag nakita nilang masaya tayo, baka mainggit sila. At bumalik sa atin. Tila wala sa sariling saad nga ni Gino. Ew! Hindi kita type. Diyan ka na nga. Tuluyan na ngang umalis
Si Apple, naiwan namang problemado si Gino. Sa labi naman ay kinausap nga ni Elias ang kanyang lola. Lola, totoo po ba ang sinabi ninyo sa nobya ni tatay na suportado nyo na po sila nanay at tatay? Totoo po ba yung sinabi nyo na hangad nyo po ang kabutihan naming magkakapatid? Inosenteng tanong ni Elias. Oo naman na po, at sana mapatawad mo kami sa nagawa namin dati sa nanay mo. Wala na po yun, Lola. Matagal na po yun, tsaka ang importante po, inagbago na po kayo. Masaya po ko dahil makakasama pa po namin kayo. Matagal ko na rin po kasing gusto magkaroon ng lolo at lola eh. Yung mga kalaro ko po kasi, lahat sila may lolo at lola. Kami po wala na nga pong tatay, wala pa din pong lolo at lola. Malungkot na sabi ni Elias. Naantig naman ang puso ni Don Mundo. Huwag ka mag-alala, iho. Simula ngayon ay may tatay na kayo. May lolo at lola pa. Hindi na kami mawawala. Eh si tatay po ba, gagaling pa po ba siya? Tumangutango naman si Don Mundo. Oo naman na po. Matapang ang tatay mo at ilalaban niyang mabuhay para sa inyong mga anak niya. Bumalik na nga sa ICU ang mag-asawa kasama si Elias. Nilapitan nila si Pia. Pia, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Nasira ang pamilya ninyo at nawalan kayo ng 5 taon. Maiintindihan ko kung hindi mo kami mapapatawad pero sana dumating ang panahon na mapatawad mo pa rin kami at sana mabigyan mo kami ng pagkakataon na bumawi sa mga apo naman namin. Umiling-iling si Pia. Tapos na ho yun. Move on na po tayo. Ang importante po ngayon, sana po gumaling si Arthur. Gusto ko pong makumpleto ang pamilya namin. Sincere nga na saad nga ni Pia. Huwag mo na akong tawaging Ma'am Iha. Hindi ka namang nagtatrabaho sa akin. Kasal kayo ng anak ko at ina ka ng mga apo ko. Mama. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Nagulat naman si Pia sa saad nga ni Doña Estela. Hindi niya akalain na darating nga ang araw na to. Habang hinihintay magising nga si Arthur na palapit na nga ng husto, ang triplet sa kanilang lolo at lola, maging si Pia ay napalapit nga sa mag-asawa. Ang totoo, dati pa rin naman nilang gustong magkaroon ng anak na babae pero hindi sila pinalad na magkaroon ng anak maliban kay Arthur. Isang araw, nagising na nga si Arthur. Pagdilat niya ay nakita nga niya ang kanyang ama na kalaro sila Elias, Ellie at Ezra, habang ang kanya namang mama ay kakwentuhan nga si Pia sa lamisita habang nagmimerienda. Napailing si Arthur. Patay na ata ako o baka nagdedeliryo ako. Ano tong nakikita ko? Malakas na sabi nga ni Arthur sa kanyang sarili at nagulat naman ang kanyang pamilya nang marinig nga siyang biglang magsalita. Arthur! Gising ka na? Tumakbo papunta kay Arthur si Pia at niyakap nga ito. Tumawag ka ng doktor, bilisan mo. Utos naman ni Donya kay Don Mundo. Nagtakbuhan naman ang triplets papunta kay Arthur. Tatay, buti po gumising ka na. Natatakot po kami na baka hindi ka na po magising eh. Umiiyak nga na sabi ni Ezra at yung mga kapito sa ama. Totoo ba itong nakita ko? Anong nangyari? Tanong muli ni Arthur. Nakalanghap ka ng maraming usok at nahirapan ng baga mo. Paliwanag ni Pia. The doctors had to put you up on induced coma so your heart and lungs could catch up. Mabuti't gising ka ng iho. Paliwanag nga ni Doña Estela. Ang ibig kong sabihin ay anong nangyari sa inyo. Hindi na kayo magkakagalit? Ang totoo niyan, iho, kinutsaba ko ni Apple at Chino na paghiwalayin kayong mag-asawa. Pero nang nakilala ko nga ang mga apo ko, nagbago ang puso at isip ko. Hindi kami gagawa ng kahit na anong ikasasama nila. Napatawad na ako ni Pia, anak. Sana mapatawad mo na rin ako. Emosyonal nga na sabi ni Doña Estela. Patawarin mo na si Mama Arthur. Ang importante, buo at masaya tayo. Sabi naman ni Pia na ikinagulat naman ni Arthur. Wait, did you just call my mother? Tama ba ang narinig ko? Mama? Ano to, naging close kayong lahat habang nasa coma ako? Natatawang tanong nga ni Arthur. Parang ganun na nga, anak. Natatawang saad din ni Don Mundo. Sus, kailangan ko lang palang magkasakit para magkaayos-ayos kayo eh. Pangasar nga ni Arthur sa kanyang ina. Nako,
Kung hindi pa dahil dito sa bibo mong anak, hindi ako mamumulat. Napakapalad mo sa mga anak mo, Arthur. Naging masaya at maayos na nga ang kanilang pamilya. Muling pinakasalan ni Arthur si Pia. Sa pagkakataong to, hindi na nga pa sikreto. Sa simbahan na nga sila ikinasal at wala na ngang ama, si Pia. Triplets ang naghatid sa kanya sa altar. Sa pangalawang kasal din nila, dumalo na nga ang inatama ni Arthur. Umiiyak nga si Pia habang naglalakad sila papunta sa altar. Maging si Arthur na nasa dulo ng altar ay umiiyak din. Sino ba naman ang mag-aakala na sa bandang huli ay sila pa rin pala? Napakasaya pa nga nila Pia at Arthur ng araw na yun. Nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Nagkaroon sila ng panahon para buuin ang kanilang pamilya. Ang triplets naman ay halos maiyak sa tuwa. Dati-rate, pinapangarap lamang nilang magkaroon ng tatay. Ngayon, bonus pa dahil pati lolo at lola nagkaroon sila. At napaka mapagmahal sa kanila. Si Gino naman ay umuwi na nga sa kanilang probinsya. Si Apple bumalik ng Amerika. Nagsumbong ito sa kanyang ama kaya umatras ito sa mga negosyo nila ng mama ni Arthur pero binaliwala lamang ito ng mag-asawang matanda. Ang importante daw sa kanila ngayon ay ang mabuo ang kanilang pamilya. At sentro na nga ng kanilang pamilya ang Diyos na hindi nga nagpabaya sa kanila sa kabila ng mga pagsubok. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Arthur at Pia. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Cecil Alvior, Gisa Dehino, Geraldine De Jesus, Rex Roy, Jerry Ramos, Vanessa, Chu, Katrina, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.